Panood nyo na yung nakaraang video natin. Nag-DIY change oil tayo dito. Galing akong Narvacan guys. Bumili ng Dunkin Donuts pasalubong. Malaking truck sa may harapan. Yun na yung motor. Kita natin kanina. Magandang araw sa ating lahat mga tol. Kumusta kayong lahat? Welcome back sa ating panibagong vlog. Dito na naman tayo sa kalsada guys. Babiyahe na naman tayo papuntang Santa Cruz. Well, matetest natin ngayon guys itong bagong change oil na motor natin. Kung napanood nyo na yung nakaraang video natin, nag DIY change oil tayo dito. Galing akong Narvacan guys. Bumili ng Dunkin Donuts pasalubong para kay wifey. Nagre-craving na naman ng Dunkin Donuts. Maulap diyan sa may harapan guys. Sana hindi tayo maabutan ng ulan. Ganda rin ng arko ng Narvacan. Ramdam mo talaga guys sa motol yung gaan ng makina. Ang gaan ng kanyang takbo. Di tulad nung nakaraan guys. Nung di pa ako nakapag change oil, magaspang eh. Nasa 2,000 kilometers pa lang naman yung natakbo niya. Sana hindi magbago hanggang sa tumaas yung kilometer niya. Ganun pa rin. Ramdam mo talaga guys, napaka-smooth ng kanyang takbo. Kaya solid yung motor oil. Bale first time ko lang gumamit ng motor engine oil. Doon sa big bike ko noon, balak ko na mag-motor. Kaso nga lang, mas nauna kong na-order sa online yung Shell Advance. Pareho naman silang maganda. Ayun, shout out sa nakabili sa motor ko. Alagaan mo si Trico. Nakikita pa rin naman natin guys, pinupost niya sa FB. Friend naman na natin. Kaya madalas ko pa rin makita sa post si Trico. At nakaka-chat ko rin yung bumili kay Trico, yung CX-25R natin. Alagang-alaga naman niya. Kaya laking pasalamat pa rin natin sa nakabili. Personal use niya si Trico. At sana soon mag-collab kami, makapagsama kami sa isang ride. Hoping na makapagsabay kami ng free time. Sa may La Union kasi siya eh. And the rider, wala ka pang helmet boy. Ang tatapang ng mga nagmumotor guys na walang helmet. Napakalaking tulong yung helmet guys. Kaya
sa mga kagaya natin dyan na nagmumotor, malayo o malapit man yung pupuntahan nyo guys, please lang mag helmet tayo. Ito yung magsisave sa atin guys eh, itong helmet natin. Huwag nating baliwalain yung paggamit ng helmet. Tanggalin nyo sa isip nyo guys yung mag helmet lang para hindi mahuli. Huwag yun guys yung nasa isip. Dapat ang isa isip ninyo, mag helmet tayo para sa protection natin. Yan yung palagi dapat nating isipin guys. Panigurado marami nang pauwi ngayon galing sa mga rides nila kasi Sunday ngayon. Yan o, 2 bars yung gas natin. Pero may napanood ako sa YouTube, kaso nga lang NMAX yun. Nagtatry siya ng F-trip, yung fuel trip niya, yung reserve, umabot pa raw ng 3 liters yung reserve niya. So ipagpalagay na rin natin dito sa X-Max guys, 3 liters rin yung reserve. Tapos yung computation niya ng fuel consumption niya is 39.9 kilometers per liter. So ibig sabihin yung blinking niya or yung reserve niya, kahit yung 2 liters lang yung magamit natin dun, from Santa Maria makakarating na tayo ng Santa Cruz. Ginagawa ko kasi dito guys, pag nag 1 bar na, pa full tank na ako. Pero ayaw ko namang i-risk kasi pangit naman pag maubusan ka ng gas. Baka makasama pa sa makina ng motor natin, di ba? Mahangin guys. Pumapalo yung hangin sa helmet natin. Dati nung wala yan, makikita mo yung view sa may coral reefs. Ngayon wala na, hindi mo na matatanaw. May semento na kasi. Nako, maulap-ulap sa may harapan. Makulimlim na.
overtaking truck sa may harapan. Ang laki na pala nung natitipid ko sa gas guys nung naka X-Max na tayo. Kasi yung 2.5R ko nun is nasa 20 kilometers per liter. Masakit-sakit talaga sa gas yun. Ito pumapalo na ng 35 to 39. Kung sa city driving lang to 35 naman eh. Pero pag sa long ride na 39. Sulit na yun. Yan, dami ng mga riders magkakagrupo. Shout out sa inyo mga tol. ACC ERT Axert, shout out po sa inyo. Ingat sa biyahe. Yun, bale fino for sale ko na pala guys itong GoPro Hero 7 Black ko. Kasi nagplaplano ako na mag-upgrade ng action cam. Kaya yung mga gustong bumili guys, comment lang sa baba, then PM nyo ako sa Messenger, sa Facebook. Matagal na rin sa akin to. 2 taon mahigit na to sa akin. Try ko rin mag-upgrade para mas maganda itong magamit natin sa ating pag-vlog. Mas masaya talaga pag mag-ride ka ng marami kayo eh. Lalo pag naka-intercom kayo lahat. Mag-uusap-usap kayo sa biyahe. Sana sa susunod na ride namin ni Kuya Jules ay may maaya pa siya nakasama namin. Yan na ang sinasabi ko guys. Makulimlim na dito. Kasi pag ganito yung setup natin, hindi pwedeng mabasa itong GoPro.
Pero kung hindi mabenta ito, pwede rin namang i-keep. Kasi itong GoPro Hero 7 Black, solid yung kuha niya guys, napakalinaw. Alam nyo yung mga ina-upload ko sa YouTube, yung ginagamit ko na resolution lang dun is 2.7K na naka 60 frames per second para sa mga slow motion kung sakali. Pwede pa rin mag-slow mo na sa editing. Tapos pag sa post-processing na, sinesave ko lang siya ng 1080p. Axert, yun, shout out po sa inyo. Apat sila. Dito na tayo sa may Santiago at nagre-record pa rin tong GoPro. Hoping na makaabot hanggang sa may Candon. Tinetest ko guys kung ilang minuto yung kaya niyang itagal. Pag diretsyo na kumukuha siya. Yun. Always na paunahin yung mga pedestrian. Lalo pag nasa tawiran na talaga sila ng pedestrian lane guys. Huwag na kayong magmabilis. Kasi grabe yung, kung napanood nyo guys yung nasa news, kawawa yung binundol na babae, buntis pa ata yun. Innova yung bumundol sa kanya, napakabilis. Madilim kasi sa lugar na yun, base sa video, madilim. Hindi mo rin siguro masisisi yung Innova na nakabundol, kasi nga gabi yun. Tapos mabibilis talaga yung sasakyan. Minsan kasi yung mga nilalagay na solar lights dyan sa may kalsada guys, kung napapansin nyo, nagdidim. Kung minsan naman hindi siya accurate na umiilaw ng malakas pag may dumadaan na. Kumbaga may delay. May naranasan na ako na ganun. Kaya ganun siguro yung ilaw doon. Mas maganda pa rin yung mga street lights na steady o malakas yung ilaw. Kasi pangit naman yung mga solar lights tapos nagdidim. Para sa akin lang naman yun Or baka may sira na siguro yung solar lights pag ganun. Delay yung paglakas ng ilaw nya. Censored kasi na yung mga yan pag may mga sound or yung mga sound siguro sa sensor nya. Kaya pag may dumaan, dun lang lalakas. Dito tayo sa shoulder. Overtake na tayo dito sa may truck.
Oh, solid yung tunog. Racing ah. Scab pipe. Pangit dyan. May putol dyan eh. Ang usok. Serving na itong truck sa may harapan. Madalas yung mga ganito na truck drivers, ito yung mga walang lisensya guys. Pag nagpapara kami sa may checkpoint, hindi naman lahat pero madalas sila yung mga walang lisensya. Yung mga minadali siguro yung proseso ng pag-apply, yung mga nauna nang mag-drive tapos mahuli yung lisensya. Kaya madalas silang pinapara eh. Yun, recording pa naman tong GoPro natin. Lakas talaga ng power ng X-Max sa overtaking. Di ka talaga bibitinin. Pag matapos tong arko na to, maganda rin eh. Welcome to Santiago Arc ito. Pag galing ka ng south. Parehas sila ng tema papunta sa may Santiago Cove. White blue. Tumitingin si kuya oh, sa side mirror. Gwapo ng motor niya, nasa bar end yung side mirror niya. Ano kayang motor yan? Ilang cc kaya yan? Maambon na guys. Naabutan tayo ng ulan. Sana hindi pa lumakas.
Ayokong magbiyahe ng nakakapote. Mas mabuti na lang na tumigil tayo sa may gasolinahan pag ganito, pag ilalakas niya yung ulan niya. Yan. Maambon-ambon. Mas inagahan ko pa sana magbiyahe. Sayang. ...27 minutes continuous recording tong GoPro natin. Okay pa naman tong battery natin. Yung isa itry ko rin pauwi, kung ilang minuto bago siya maloobat. Oh, excuse me po. Sumalubong. May ginagawa pala dyan, kaya medyo traffic. Bypass tayo dadaan. Di pa naman lumalakas yung ambon. Sana di tayo maabutan. Salamat po. Ganun sana lahat nagpapabigay. Di ba ang sarap ng feeling guys pag napagbibigyan? Kaya pag ako nakasasakyan red, lalo sa mga nakamotor, nagpapabigay rin tayo kasi alam natin yung feeling ng napagbibigyan. Parang lumalakas yung ambon. Wag naman. Ano kaya yung helmet guys na hindi mo ramdam yung wind noise? Suggest nga kayo sa baba guys. Yung pang budget meal lang. Bar na yung gas.
Ayan, enjoy sa pagbabike mga koys. Muulan na. Oh. Hindi naman tayo mag-overtake. Pumiga lang tayo ng konti. Mabilis siyang Hilux eh. V-variant. Pwede na. Kala ko diretso yung truck. Recording pa itong GoPro. May nagpa-practice na mag-drive, naka-hazard. Naalala ko, tinuruan ko rin si Mrs. na mag-drive dito sa kotse namin. Yan oh, tumirik na ulit yung araw. Diyan na ulit yung araw. Mainit na ulit. Parang si kumpare to ZDX. Kumpare Jeffrey. Katukayo rin natin. Ang enjoy naman siguro na yun na yung motor kita natin kanina. Ang enjoy naman na siguro na magbiyahe pag nandyan ka sa likod guys, no, sa pick up truck, kasama mo yung mga tropa mo, yung mga pamilya mo, ganun. Tapos nakatayo ka dyan sa may likod, tapos magka-camping kayo. Wow. Solid tong motor ni kuya oh. Classic bike. Ay, malungkot sila nandyan sa likod. Mainit siguro.
palo rin yung pinag-drive ni kuya. Malakas rin yung motor niya. Ilang cc kaya yun? Sana nakuhaanan sa camera. Wala pa rin, overtake pa rin si kuya. Ayaw kang pagbigyan ng nakakotse, no? Grabe naman. Oh, madilim na talaga dyan sa may Santa Cruz. Mukhang dyan yung malakas yung ulan. Sana hindi pa umulan. Bukas na ako mag-gas para hindi ma-delay yung biyahe natin. Kaya pa naman yan, 1 bar pa naman, hindi pa naman blinking. Keep distance please. Ayaw magpo-overtake ni kuya. Dito tayo sa kabila. Dito na ako guys. Di naman ako nakikarera sa'yo kuya. Di naman ako karerista eh. You know. Shout out sa'yo kaya. Oh, double solid lane. Baka sasabihin na kamote. Hindi tayo mag-overtake dyan. Yung ganda yung nakalagay dyan sa harap oh. Jesus say, I am the way, the truth, and the life. No one come unto the Father but by me. John 14 verse 16. Amen. Ako ang daan. Yung sabi ni Jesus Christ patungo kay Papa God. Pag nagbabasa tayo ng Bible guys, ramdam natin sa sarili at sa puso natin. Lalo pag may problema tayo guys, ramdam mo talaga na gumagaan yung pakiramdam mo. Alam mo yung mga panahon na down ka tapos magbasa ka ng Bible, yung favorite verse mo, ito yung mag-uplift sa'yo sa problema mo. Yung akala mo na wala kang karamay, ganun, mga oras na ganun, mag-isa ka lang, basa ka ng Bible tol. Nakakagaan ng pakiramdam. Recording pa kaya? O recording pa? Dito na tayo sa may Santa Lucia. Matagal rin itong Telesin battery natin. Ganito na lang yung gagawin ko, continuous recording na lang, hindi na yung putol-putol na quick capture, ganun. Malayo pa siguro yung uuwian ni kuya. Taga saan kaya si kuya? Pogi ng motor oh.
Malapit na tayo. Bungad lang naman ng Santa Cruz yung bahay nila wifey. Kung saan tayo nakapangasawa, dito lang sa may bungad ng Santa Cruz. Sobrang smooth ng biyahe pag X-Max yung gamit natin guys. Napakadilim na dyan sa may harapan. Ako, ang lakas na ng ulan. Wag muna please. Wag muna. Diyan sa may Tagudin, malakas na yung ulan dyan. Dito na tayo. Yun guys, salamat sa pagsama sa ating biyahe ngayon. Tatapusin ko na dito yung ating vlog guys. Maraming salamat sa panonood. Ride safe sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Peace. Kita-kits sa susunod nating video.